mapapansin niyo po yan, black flashing red po siya kasi 173 na. Sabihin, huwag mo nang gamitin. Pasensya na po kung kinakat ko kasi paubos na po yung storage ko. Pero ayan, tanan naman po. 172. Nagpuna po siya kasi within na po siya dun sa acceptable range. So, the question remains, paano kung maiwanan? So, try po natin. So, iniwan ko po siya for exactly 10 seconds. And still, okay naman po siya. Wala naman po nang nangyayari na hindi po okay. So, ang difference po kasi niya sa time ay kung mapapansin niya po, ayan, hindi po siya pwedeng magkulang. Hindi po siya pwedeng magkulang. Pwede po siya sumobra ng konti. Ang mangyayari po sa kanya pag sumasobra ng konti ay kung nakikita niya po, merong part na mga glossy pa. Merong part na medyo nasunog na. So, titingnan niyo po yung taas ng R na yon, meron pang glossy. Pero the rest, ayan, medyo hindi na po sila glossy, pero hindi naman sunog na sunog. So, yun po yung nangyayari. No? Kung bakit both namin nilalagyan ng alert dito is para hindi po nila iangat before tumunog yung timer. And then, pag tumunog naman po yung timer, ang purpose naman po nun is kung may iba silang ginagawa, may prepare silang iba, or nasa malayo sila, at least narinig nila na oras na para iangat po yung lever po natin. So, ganun lang po nang work yung aming po machine. Ayan. Ito simulate po na big skin na gamitin ko yung likod nito. So, ito po yung machine namin. It's been preheated. Ito pong buttons ay na-order na po namin yung pamalit po nito. Hindi lang po dumadating pa. So, para po mapakita ko paano gumagana. So, once na sinaksak na po siya sa outlet, you have this switch that you will switch down like that. Kung na-switch down na po yan, bubukas po ito. PID natin. And then you will select the preset from these buttons. So, naka-indicate po dito yung SV value at saka po yung timer din para po mag-alarm siya. We have an stop button for emergencies. And as you can see, ayan, umiilaw po siya ng flashing red kapag hindi pa po na-reach yung ating pong set point value, no? So we also feature this geometrically locking handle na ayan po, kung makita nyo po ay hindi na po gumagalaw. And dahil po support na po dito sa likod. And then for our stamping surface, makikita niyo po na meron po siyang support dito. Ayan dito. Kaya po namin yan nilagay para po kapag nag-press po siya,
pantay po palagi, no? Hindi po may lubog dito sa center kasi nasa center po yung ating po pinakamalakas na force, no? So, ayan. Ito pong ating alarms, ito pong red alarms and the green alarm. Ang tolerance po nila is plus or minus 2. So, kaya po namin ginawang ganun kasi during our research, nakita po namin na the acceptable tolerance for leather stamping is plus 1 or 2 degrees Celsius. So, papakita ko lang po na kung paano po siya ini-stamp, no? While preheating para na po makita na pantay na po siya pag in-stamp. So as you can see, pantay na pantay po siya. Wala pong nakaangat na part. So this is set for pigskin stamping.